Bakit kaya tayo pinatawag ni Ma'am Audrey? Sasabihin niya na yung gagawin kina Tori at Billy. Ay, yan si Ma'am. Ma'am, good afternoon po. Kamusta ang mga bata? Okay naman po sila. Kasalukuyan ko po silang pinarurusahan. Good. Madam Audrey, tara na po. Baka hinahanap na po kayo ni Sir Franco. Pwede ba wag ninyo akong madaliin? Napakalapit lang ng private island ng sir ninyo dito. I'm sure hindi tayo gagabihin. Sino po ba sila? Kilala niyo po ba? Akala po namin wala kayong naaalala sa nakaraan niyo. Hindi ba may plano kayo magpakasal dalawa? Meron din kayong sinusuportahang pamilya sa probinsya, tama? Opo, madam. Bakit niyo naitanong? Paano kung sabihin ko sa inyo na I'm willing to pay you on top of what Franco is already paying you if you agree to work with me? Talaga po, madam? Sige po. Ano po bang gagawin? Simple lang. Sundin niyo lahat ng iuutos ko and make sure na walang malalaman si Franco. Then I'll make sure na the both of you will have enough money to start your own family. Masusustentuhan niyo pa yung mga pamilya ninyo. Sige po, madam. Basta kayo na pong bahala sa amin, ha? Ano po ba yung ipapagawa niyo? Nakikita niyo ba yung dalawang batang babaeng yon? Gusto ko, tangayin niyo sila. Pero, madam, Teka lang, madam, ha? Dali mo, ano ba? Huwag ka nang umangal. Sayang yung kikitain natin. Ano ka ba? Tsaka, ang dami mo nang nagawang kalokohan doon sa dati mong among drug lord bago ka nakarating dito kay Sir Franco. Huwag ka nang malinis dyan. Gusto mo kong pakasalan? Gawin mo to. So, what's your decision? Sige po, madam. Gawin po namin. Kaya niyo na yung speedboat. Sige po, madam. Madam, ayun sila! Kunin ninyo, bilisan ninyo. Hindi pwede mamatay ang mga yan ang hindi ko sila napapakinabangan. Tara, umalis na tayo. Baka may makakita pa sa atin. Sino ang mga batang yan? Ano ang nangyari sa kanila? Mga anak sila ng tauhan natin dito sa isla. Siguro nagsiswimming sila sa dagat nung naabutan sila ng masamang panahon. Buti nga, nakita agad namin nila Yvonne nung pabalik kami dito sa isla. Doc, pwede ba tayo mag-usap? May hihingi na sana akong pabor sa inyo. Baka pwedeng huwag na natin tong ipaalam kay Franco. Ayoko kasing pagalitan niya pa yung mga magulang ng bata dahil sa kapabayaan nila eh. Baka matanggalan pa ng trabaho, lalo lang maghihirap. Sige po, Ma'am Audrey. Excuse me po. Okay, thank you. Danilo, Yvonne. Madam. Kapag okay na yung lagay nilang dalawa, dalhin ninyo sila dun sa abandonadong lighthouse sa kabilang parte ng island. Sige po, madam. Ikaw na yung magbantay sa kanila. Okay, Yvonne? Ako na bahalang humanap ng dahilan kay Franco kung bakit hindi ka makapagsilbi dun sa mansyon. Opo, madam. Siguraduhin ninyo na hindi sila makakalabas ng compound. At walang kahit sino dito sa isla ang makakakita sa kanila. Lalong-lalo na si Franco, naiintindihan ninyo? Ako na pong bahala, madam. Gusto niyo po ba i-inform ko kayo pag nadala na namin sila doon para mapuntahan niyo sila? Hindi. Ayoko. Hindi pa nila pwedeng malaman na ako nakakuha sa kanila. Sige na. Antayin niyo sila. Sige, madam. Marami pa kaming pagdadaanan.
And I want them strong, healthy, and afraid. Madam, pinaghiwalay ko na po ng kulungan yung dalawa para turuan ng leksyon. Binidyohan ko na din po para makita niyo. Walang epekto yung mga effort mo sa amin. Wala! Dahil nagmamahalan kami ni Jordan. Kahit kailan, ha? Hindi ko hahayaang maghiwa-walay kami. Dahil sa'yo, Christy, iniwan ako ni Jordan. Sinira mo ang kaligayahan ko. At dahil naman sa'yo, Hana, muntikan na akong mamatay. And now, I look like a freak. Parehong malaki ang kasalanan ninyo sa akin. Dahil sa inyo, nagkalayo kami ni Junior. Kaya pahihirapan ko rin ang mga anak ninyo para gantihan kayo. And when a time comes, ako mismo ang papatay sa mga precious daughters ninyo. Ipapa-experience ko rin sa inyo ang impyernong pinaranas ninyo sa akin. Christy, Ma, alam mo ko na, anak, kanina pa ako nag-iisip eh. Ano ba talaga ang problema ng Hana na yan sa'yo? Dahil ba ikaw ang sinisisi niya sa pagkawala ng anak niya? Apa, hindi lang siya ang nawalan. Ikaw din. Pero hindi mo kasalanan yun. sa tingin ko, Ma, hindi lang yun yung rason eh. Halata naman kay Hana na pinagseselosan niya pa rin ako hanggang ngayon. Ewan ko, siguro man nakita niya kami na nagkakamabutihan ni Leon. Siguro iniisip niya na higit pa sa pagiging magkaibigan ng namamagitan sa aming dalawa. Ay, kung ganyan pala yung sitwasyon, eh dapat mas mag-ingat ka. Kung noon ginulo ni Shaira ang buhay mo, baka mas higit pa ang danasin mo dyan sa babaeng yan. Alam mo anak, malakas ang kutob ko ha, na mas mahirap at matinding kalaban si Hana. Bakit? Una, pailalim siya kung umatake. Pangalawa, dati siyang kalasag. At pangatlo, marami siyang pera at maimpluwensya siyang tao. Ma, ayoko naman talaga ng gulo. Hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na makakaapekto sa pinapatakbo naming eskwelahan ni Nonet. Sana talaga kasi mahimasmasan na si Hana eh. Kasi wala naman na akong nararamdaman para kay Leon. Wala na talaga, as in, zero. At saka kahit hindi maganda yung paghihiwalay namin ni Jordan, eh, parang siya pa rin kasi, Ma, eh. Siya pa rin nilalaman ng puso ko. You know, hindi talaga ako naniniwala kay Christy pag sinasabi niyang ayaw niya kay Leon. I agree. Di ba yun yung strategy ng mga companies na nakikipag-merge? Kunwari, ayaw magpa-acquire sa umpisa, pero nagpapataasan pala ng value, which is what Christy is doing. She's playing hard to get para habulin siya ni Leon. I've invested way too much in Leon para lang mapunta siya sa iba. Nung iniwan siya ni Christy sa altar, I was there para damayan siya. Nung namatay si Billy, kami din siya nag-comfort sa isa't isa. We even had sex for crying out loud. Kung sa tingin ni Christy, hayaan kung mapunta sa kanya si Leon, nagkakamali siya. I brought so many competitors in the business to their knees. Walang laban si Christy sa akin. So what's your game plan? Ano bang ginagawa natin pag may competitors tayo na sinusubukan kunin yung mga clients natin? 1, we apply pressure. 2, sinisira natin yung credibility nila. And 3, we take all their resources. And that's exactly how I want to beat Christy. Madam, hanggang kailan po ba natin sila ikukulong? Ano po bang plano niyo sa mga bata?
Reporter ka ba? Bakit ang dami mong tanong? Di ba kasama sa bayad ko sa'yo yung pananahimik ninyo? Kaya ikaw, itikom mo yung bibig mo at sundin mo na rin yung utos ko. Sige po, pasensya na po. Basta ituloy nyo na yung ginagawa ninyong pagpapahirap sa 2 kutong lupa na yan. Pero wag ninyong hahayaang mamatay. Dahil hindi pa ako tapos paglaruan sila. Gusto ko munang sulitin yung paghihirap ko para madala sila sa islang to. Sige po. Carls, huwag mo lang silang pansinin, ha? Teka. Mrs. De Luna, saan po kayo pupunta? Masama po bang pakiramdam ni Samantha? Hindi. Nag-decide kami ng husband ko na lilipat namin ng school si Samantha. Ma'am, bakit po? Dahil nandun ako nung family day, Miss Salcedo. Narinig ko ang mga sinasabi sa iyo ng babae. Ayokong ma-expose ang anak ko na to sa school ninyo na maraming ginagawang pagkakamali. At ayokong makalaro ni Samantha ang anak mo, na anak mo pala sa labas. Mrs. De Luna, I saw this video online. May isang parent yata na nag-post eh. I thought we could find it useful. Pwede mo bang gawing viral yung video na to? But make sure that hindi na matitrace kung saan nanggaling yung video. Sige po, HNR. Good. But, you know what? Mas madami pa yung views and engagement na to if we make it a meme. You're onto something, Ines. Why don't we give it a clickbait title? Like something like, would you let your child be taught by this teacher na questionable yung morals and values? Something to that effect. Kaya? This is so fun. Alam mo, Ines, what I love about social media? With just one click, kaya mong sirain yung competition mo without getting your hands dirty at all. Temeldi, pakihatid na si Jeremy sa kwarto. Anak, good night ka na kay Lola. Good night! Good night, my sweetheart. Oh, kiss Lola. Mwah. And mwah. I love you. I love you. Good night. Pati kay tita. Good night. Good night ka kay tita, kay tita. Kay tita, good night. Nahihiya na. Mami, good night, anak. Good night. Sleep well, ha? Temeldi, pasuyo na lang. Ako na ba? Yung tubig niya rin, ha? Good night. Salamat. Good night, baby. Bye. Thank you, ate. Ma, yung sa school naman namin, isa-isa na kasing nagsisialisan yung mga estudyante namin ni Nonet. Sa tingin ko, hindi nagustuhan ng mga magulang yung pinagsasabi ni Hana tungkol sa akin nung nagkasagutan kami. Iniisip tuloy nila na hindi ako magandang ehemplo sa mga bata. Anak, Ma, pati si Jeremy, apektado na rin. Wala nang gustong makipaglaro sa kanya. Sa tingin ko nung nalaman ng mga magulang kung ano yung mga pinagsasabi ni Hana, kinausap na rin nila yung mga anak nila para iwasan si Jeremy. ay naku anak. Ano ba pwede kong sabihin sa'yo? Kundi, be strong. Magpakatatag ka lang, anak. Ganyan talagang buhay. And I'm sure, hindi naman lahat ng magulang ay judgmental at makikitid ang utak. Meron pa rin natitirang mga magulang dyan sa eskwelahan nyo na marunong rumispeto sa isang guro na katulad mo at sa isang school directors. Sana nga, Ma. Kasi ayoko nang madamay pa si Jeremy sa lahat ng to. Ayoko rin mauwi sa wala lahat ng pinaghirapan natin, Nonet. Mapangarap namin na itaguyod yung eskwelahan na yun. Ayoko pong mabahiran ng masamang kung anong yun, elemento, yung pangalan, lahat yun, cause pinaghirapan natin yun. Of
Of course naman. Dahil lang sa mga pinagsasabi ni Hana at maling pangunawa ng mga magulang sa akin. Tingnan mo tong nasa feed ko. Bakit? Totoo ba, Miss Salcedo, na nabuntis ka kay Jeremy? Uy, bakit yan na... Ba't na-post yan? Oh my God! Sino nag-post nito? Hindi ko po alam, Ninang. Mukhang poser yung account eh. Ay, hindi ba natin pwede niyang i-report para matigil niyang pagpapalabas niyan? Too late na po, Ninang eh. Sobrang dami nang nag-share, iba't ibang accounts, iba-ibang apps. Oh, no. They posted it just a few hours ago, pero viral na sa social media. Cause anong sabi ng mga tao sa Huwag ka nang comments? magbasa. Gusto kong malaman anong sinasabi nila. Maraming nang babash sa'yo, okay? Bakit ako? Very unbecoming. Sabi nila, unprofessional ka daw. Tsaka sabi ng iba, hindi raw yun magandang ugali ng mabuting teacher. Bakit naman nanguhusga agad sila? Hindi naman nila alam yung buong pangyayari. No. Hindi nila alam na may pinagdadaanan ako. Bakit ako pa yung pinapalabas na masamang tao? Ano ba yan? Kuha? Good morning po, Mrs. Mejia. Good morning po. Salamat po sa oras ninyo. Gusto ko lang po sanang pag-usapan yung tungkol dun sa monthly rent namin. Ma'am, iaabot naman po namin agad-agad. May inaayos lang kaming konting. Gaya ng pag-alis ng estudyante ninyo, I've already seen the video. At nabalitaan ko rin that the parents are pulling out their children sa eskwelahan ninyo. Without your students, paano kayo makakabayad sa building ko? Gagawan po namin ng paraan, Mrs. Mejia. Huwag po kayong mag-alala. Diba? Yes, ma'am. Maghahanap po kami agad ng mga bagong estudyante. Hindi lang yun ang problema. As you know, sarado katoliko ang pamilya namin. Kaya nga pinalagay ko ang morality clause sa legal agreement natin. At yun din ang rason kung bakit pinaupa ko sa inyo ang building ko. At dahil na rin sa akala ko, aligned ang values natin sa isa't isa. Pero nung napapanood ko ang video, I realized nagkamali ako. Mrs. Mejia, hayaan niyo po muna akong magpaliwanag. No need. Sapat na ang nalaman ko at napanood ko tungkol sa buong pagkatao mo, Miss Salcedo. Buo na ang desisyon ko. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Malinaw sa pinirmahan nating lease contract na hindi pwedeng masira ang pangalan ng building dahil sa pagkalat ng video, malinaw na nagkaroon kayo ng paglabag sa kasunduan natin. In other words, hindi ko naman sigurado kung mababayaran niyo pa ang building ko eh. At saka isa pa, lumabag kayo sa kasunduan natin. So, wala akong choice kundi terminate ang lease contract. Ma'am, please, wag po tayong padalos-dalos sa mga desisyon natin. Ongoing po kasi yung school year namin ngayon eh. Paano na lang po yung mga estudyante namin? Hindi ko na problema yon. Sa ngayon, may gustong mag-lease ng property ko. So I'm giving you 1 month to vacate the premises. Kung ako sa inyo, magbigay na kayo ng notice sa parents ng mga natitira ninyong estudyante. Mrs. Mejia, alam kong hindi po ako perpektong tao. Marami po akong nagawang hindi maganda sa buhay ko. Pero ma'am, ma-assure ko po kayo, mabuti po akong guro. Napaka-passionate ko po sa mga estudyante ko. At genuine po yung malasakit namin sa kanila, ma'am. Hindi lang po yung pangarap namin minunetang maglalako kapag pinaalis niyo kami, ma'am. Pati na rin po yung mga estudyante namin. Sila po pinaka-apektado dito. I'm not denying na magaling kang guro, Miss Salcedo. Pasensya na, pero hindi ko papayagang mag-stay pa kayo dito. My decision is final. Thank you for the information. I appreciate it. Isa yun sa mga parents na nakausap ko. So apparently, after the viral video, mas madami ng parents ang nagpo-pull out ng mga anak nila sa school. That's good news. Pero hindi naman ako nagulat, Eunice. Because that's tried and tested in business. Yung pagsira ng credibility and reputation ng competition. Pero, hindi lang yun yung good news ko sa'yo. May possibility daw na magsara yung school ni na Christy. What? How did you know? Yung isa kasi sa parents na nakausap ko, kilala yung owner ng building na pinagre-rentahan nila Christy. So apparently, the owners are ultra-conservative. So when they found out na sangkot si Christy sa scandal, they got so pissed. Terminate yung lease contract nila, so may possibility na ma-evict sila
at tuluyan na magsara yung school nila, Christy. Oh, I feel so terrible for Christy. I almost feel sorry for her. But you know, I take that back. Kasi nawalan siya ng school. Ako, nawalan ako ng anak dahil sa kanya. Kulang pa nga yan eh. Walang katumbas ang buhay ng anak ko. So I will make it my life's mission to watch her pay and suffer